Pag-usapan na natin ngayon ang cast sa loob ninyo. Unang-una, may tinatawag tayo na persona. So again, itong persona, ito yung pinapakita mo sa amin. Ito yung version mo sa classroom na, "Good morning po, nabasa ko na po yung journal article." So, ang persona, ito yung nakikita namin. So, persona, nakikita namin. So, pero meron kang, iba pa 'no, na pinakikita sa iba. Halimbawa, barkada ang kasama mo, sasabihin mo, "Grabe wala pa akong review, bahala na si Yung." That shift, persona. Persona is necessary. Hindi puwede na mag-behave sa practicum site the way you behave sa inuman. Kaya kung mapapansin mo, iba ang persona mo pagkaharap ang parents, iba ang persona mo kapag kaharap ang barkada, iba ang persona mo kapag kaharap ang tao na tinuturing mo na authority figure, iba ang persona mo kapag ang teacher ang nakikita mo. Pero kapag sobrang naging persona ang identity mo, anong puwedeng mangyari? Halimbawa, nakalimutan mo na kung sino ka outside academic performance, 'no? Nalimutan mo na kung, sino yung, ikaw kapag ikaw ay humaharap sa mga tao. Siyempre, 'yan ang puwedeng, mangyari and tandaan mabuti kapag ikaw ay, magre-recite, ibaba ang energy mo, 'yan, persona activated. So again, remember yung persona mo, that is your identity sa iba-ibang instances. So situational, puwedeng magbago. Pero alam niyo, bawat isa sa atin, meron din tayong traits na ayaw mong aminin. Sino sa inyo magsasabi, "Hindi ako insecure." Sino magsasabi sa inyo, "Hindi ko nararamdaman 'yan." Yung mga nagde-deny. So, ang tawag natin dito ay shadow. So, ang shadow, lahat ng traits na ayaw mong aminin tungkol sa'yo. Hindi nga ako insecure 'no, 'yan. Sinasabi mo na hindi ka insecure, pero 'pag may classmate na top scorer palagi, medyo tahimik ka na. Sasabihin mo, "Hindi ako competitive." Pero 'pag 0.5 ang difference sa grade, gusto mo mag-email sa prof. So, may mga nangyayari sa'yo na ayaw mong aminin, and that is what we call the shadow. Bakit? Ayaw mo aminin, so gusto mong takpan ng anino. So, kahit kayong lahat na nandito ay mga future psychologist, may shadow pa rin. Ikaw, sino ang pinaka nakaka-trigger sa klase? Nati-trigger ka ba dun sa tao na laging prepared? Nati-trigger ka ba dun sa classmate mo na laging late? Nati-trigger ka ba dun sa taong sobrang confident? Sometimes, yung irritation na yon is your shadow waving, "Hello." Baka naman ikaw yung tumi-trigger sa sarili mo. So, ang sabi ni Carl Jung, kailangan tanggapin mo itong mga shadow mo. Huwag mong ide-deny. Alamin mo, ano ba yung mga traits ko na ayoko para somehow ma-address mo at masabi mo, eto pala ang kailangan kong gawin para itong mga traits na 'to ay finally ma-manage ko at matanggap ko. Now, ikaw rin siyempre sa sarili mo, may mga pagkakataon na down ka, nalulungkot, o kaya talagang nabibigo. Pero 'di ba, sa loob-loob mo parang may naririnig ka na boses na ang sabi sa'yo ay, "Uy, kaya mo 'yan." So kung meron kang persona na pinakikita sa iba, kung meron kang shadow na mahilig magtago at mahilig mag-deny, meron kang hero. Isang hero na nagsasabi sa iyo na, "Kaya mo 'to." So, yan ang main character energy mo kapag midterms. So, kaya ko 'to.
Final exam week ba? Kaya ko 'to. 3 papers, kaya ko 'to. 2 quizzes, kaya ko 'to. 1 breakdown, kaya ko pa rin. Tatayo pa rin ako. Yan ang tinatawag natin na hero mode. So, nung first time mong mag-report sa harap ng class, tapos meron kang mantra 'no, kaya ko 'to, yun yung hero archetype mo. O, 'di ba parang bidang-bida ka. So, ang healthy hero, ito ang nagbibigay ng push sa'yo, nagbibigay ng tapang at kumbaga, you're able to grow and develop because of your healthy hero. Meron ka pa ngang overactive na hero, naku, ako lang ang may insight dito, ako lang ang nakakaalam dito. 'Tong mga 'to. So, again, tandaan mabuti, kahit ano pa man, balanse lang. So again, yung pinakikita mo sa mga tao, persona, yung mahilig magtago at hindi makanangkap ng, bad traits mo, that's your shadow. Pero yung nag-e-encourage sa'yo, that is your hero. Ngayon, meron din tayong tinatawag na Great Mother. Ito yung, hindi lang 'to mama mo ha. Ang Great Mother archetype or template sa buhay mo ay nurturing energy. Puwedeng aktuwal na nanay mo ang Great Mother. Puwede ring prof na istrikto, pero may malasakit, Great Mother. Puwede ring classmate mo 'yan na laging merong snacks na shine-share at notes. Pero tandaan, itong Great Mother na 'to, hindi lang sweet 'yan palagi. Meron niyang authority, meron niyang power. So, halimbawa, kapag may groupmate na nagiging class mom, may ganyan ba kayong, groupmate na parang siya yung, class mom? That's archetypal energy. Universal ito. Lahat ng kultura may mother figure. So again, ikaw main character, may pinakikita ka sa labas, persona, at merong mahilig magtago ng trait, hindi umaamin, shadow. Pero merong encouraging na part mo, that's the hero. Sa external mo, mamimit mo ang the great mother. Nasa paligid mo yan. Baka nga best friend mo pa. Ngayon, ano pa ang meron ka? So, tandaan natin, meron tayong tinatawag na wise old man or wise old woman. Yung prof na may kwento palagi. Ito ang archetype ng wisdom, mentor, therapist, supervisor. So ikaw, kapag may life crisis, automatic ba naghahanap ka ng advice mula sa mas experience? Kahit sa movies ha, ang ang mentor ay naggagabay sa hero. So ikaw ang hero, meron kang mentor. Bakit? Kasi sa buhay natin, kailangan mo ng magbibigay ng guidance. Archetypal yan. Tanungin mo ang sarili mo ngayon, sino ang wise old man, sino ang wise old woman sa buhay mo? And siyempre, sa buhay mo, kung merong nag-aalaga, kung merong nagga-guide, meron ding nagpapasaya sa'yo, nagjo-joke. Ito ang trickster. Hanapin mo ang classmate mo na biglang magjo-joke. Ang trickster ang chaos bringer. Ito yung nagjo-joke sa gitna ng serious na discussion ng Freud. Yung biglang magsasabing, "Ma'am, unconscious po ba 'to?" So, tapos tatawa na lang siya ng tatawa. Nakakatawa siya, pero may insight din minsan. 'Pag binasa natin ang mga mythological stories or mythology, lagi tayong makakita ng trickster. Kapag ikaw, nasa isang psych block, meron kang trickster or baka ikaw yon yung mahilig mag-joke kapag kasama mo ang barkada mo. So, ang tawag natin dito, trickster. Ngayon, meron ka ring tinatawag na balance side. Ito ang tinatawag natin na anima and animus. So, 'pag sa anima, yan yung feminine aspect ng men. Para mas madaling matandaan, sabihin mo lang anima, ani, mama o anima, feminine. Ang animus, isipin mo na lang animus muscle, masculine aspect in women. So hindi ito gender stereotype,
ito ay psychological balance. So, sabi ni Carl Jung, sa bawat tao, meron kang anima na female side, meron kang animus na male side. So, kapag sobrang logical mong classmate 'no, tapos naging emotional, naku, yan siguro yung logical, emotional, sabay nag-integrate ang anima. Yung sobrang nurturing mong classmate na natutong maging assertive sa group work, yung para mang palaban, ay hindi naman palaban ano, pero nagsasabi ng gusto niya, animus. So base ito sa konsepto ng male and female, 100 more than 100 years ago. Kasi ganyan noon, may distinction ang male tsaka female. So kayo, meron ka bang side na dati mong tinatago kasi hindi naman bagay sa psych student ito eh. Pero minsan, kailangan mong magpakatotoo. Growth happens when you integrate these concepts. Ngayon, speaking of integration, tingnan natin ang the self. The self is the ultimate integration. Hindi top 1 ha. So again, ito ang pinakamataas na archetype, yung the self. Hindi ito ego. Kasi ang ego, psych student ako. Ang self, pinagsama, conscious and unconscious. So, eto na, parang smorgasbord. Yung pinakikita mo, yung dinideny mo, yung nagtutulak sa'yo, yung nagjo-joke sa'yo, plus lahat sila. Pinagsama-sama, rolled into one, yan ang the self. May mga pagkakataon ba na sabi mo sa sarili mo, wow, parang aligned ako ah. Hindi ka nagpapanggap, hindi ka insecure, hindi ka overcompensating. You are just buo. Alam mo sa sarili mo. And that is what we mean by the self, the movement towards individuation. Ang ibig sabihin ng individuation, hindi ibig sabihin nito na perfect ka. Ang ibig sabihin, buo ka na. Kasi batid mo na yung pinakikita mo sa bawat tao, yung trait na ayaw mo, na-integrate mo na, at inaalam mo kung paano mo i-manage. Tapos alam mo sa sarili mo na kahit bigo ka, may magtutulak sa'yo, and siguro may magpapatawa sa'yo na nasa labas. So lahat ng mga yan ay mahalaga. So bakit universal ang archetypes? Kasi kahit saan ka pumunta, 'di ba, merong bida. Kahit saan kayo pumunta, merong kontrabida, merong nagtuturo, merong mother figure, merong joker, may transformation. So, 'yan ang alamin mo. Ano nga ba ang mga archetypes sa buhay ko? So, in final reflection, ang sabi ni Freud, nako, kaya ka ganyan ngayon, meron kang tinatago, meron kang repression, unconscious forgetting. Sabi naman ni Adler, kaya ka ganyan ngayon kasi meron kang goal. At sabi ni Jung, well, kaya ka ganyan ngayon, alamin mo nga kung sino-sino ang characters na nandyan sa loob ng psyche mo. So, ikaw pa, may pinakikita sa mga classmate mo, persona mode. Ikaw ba, kapag exam week, sinasabi mo, kaya ko to, hero mode. Ikaw ba, naiinis ka dun sa achiever kasi ikaw mismo hindi ka makapag-achieve? Yan ang shadow mo. Or slowly, ikaw ba ay nag-integrate ng mga bagay na to towards the self? Alam mo, ang sasabihin ni Jung sa inyo, hindi ka random, hindi ka broken. You are a symbol of universal patterns. So meron tayong cast, all-star cast na nasa loob. Kaya kailangan kilalanin mo sila. So, ready ka na ba? Kilalanin sila. So, if archetypes structure our psyche, then personal development for Jung is about integration. So again, that is very important.